Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng JMA News. One News pala. I'm sorry. One News. Pahayag ito ni Senate President Vicente Soto. Senate President Tito Soto acknowledged that some senators may be unhappy with his leadership following recent changes in committee chairmanship, but said the majority bloc remains solidly behind him. Soto said he is prepared for any challenge, adding that the numbers still favor his leadership. For his part, Senate President Pro Tempore P. Lacson also downplayed talk of a leadership change, calling co-rumors unfounded. Lacson described threats to the Senate leadership as a continuing crime. Social media posts suggested a possible change in Senate leadership due to alleged dissatisfaction with Soto. At least, nagsalita na siya na inaamin niya na may mga senador na may mga ilang senador na hindi maligaya sa kanyang leadership. Sa ngayon, wala pa, But tignan natin, hindi kami this kasi nga itong reshuffle ng mga chairmanship. Example, yung Committee on Foreign Relations. Tinanggal si Senator Remy, inilagay ang isang bagitong senador, Erwin Tulfo. Yung Committee on Constitutional Amendments, inalis si Senator Pangilinan, hindi ko pa alam sino yung ipapalit. I don't know yung iba pang committee, hindi pa naibulgar kasi nagkaroon ng balasahan. So, sabi nga ni Senator Lacson, itong pagpapalit ng liderato sa Senado is it's a continuing crime. So, ibig sabihin, merong galawan. Kailang tingnan natin, hintayin nating magsalita yung minority bloc, Senator Alan Peter Cayetano. So, speaking of Senate leadership, noon pa yan yung ka-open ng 20th Congress. Si Senator Mig Zubiri nagsabi sa mga nakakausap niyang senador, ayaw nila yung style ni Soto dahil masyado daw siyang istrikto. So, inaamin naman ni Soto na istrikto siya. Well, kanya-kanyang leadership style talaga. Istrikto siya, yes, lalo na dito sa usapin ng yung Supreme Court ruling, talagang palaban siya, hindi niya matanggap. Sa mga abogado sa Senado, wala pa akong narinig na comment o pagkontra sa Supreme Court ruling sa mga abogado. Yung magkapatid na Cayetano, Escudero, Marcoleta, and Pangilinan. Tahimik sila. Ang maingay lang, ito si Senator Soto na sinasabi niyang overreach. Sinang-ayunan naman siya ni Senator G.B. Ejercito nga parang sumubra nga. The other senators, except kay Senator Lacson na ang pinakamagandang comment si Senator Lacson. Yung sinasabi niya, if you agree or disagree, we must respect the decision of the Supreme Court. Yun ang pinaka-the best comment so far.
So, stricto siya talaga. Meron din siyang prinsipyo. In fairness sa kanya, meron kung ano yung pinapaniwalaan niyang tama, ipaglalaban niya. Si Soto ba? Well, that's good. Kaya lang, pagdating na dito sa usapin sa batas, to me, parang wala siyang, kasi hindi niya linya eh. Ano ang nalalaman niya sa batas? Sabi nga ni late Senator Miriam Defensor Santiago, hindi porket makabasa ka, hindi porket may printed constitution, parang may karapatan ka nang mag-interpret. No way! Sabi ni Senator Santiago. Isa lang ang dapat mag-interpret sa konstitusyon, sa batas. Only the Supreme Court is the final arbiter. So itong sinasabi ni Senator Soto, that's just his opinion. Everybody is entitled to his or her own opinion. At yun na nga, si Senator Soto overreach, judicial overreach na sinasang-ayunan naman ni ito, abogado ito, mas okay pa ito. Dahil si Ombudsman Boying Rimulya, abogado. Dapat sana si Ombudsman Rimulya ang unang kumontra. Dahil siya ang abogado at susuporta ni Soto. Baliktad eh. Yung hindi abogado, yan ang unang kumukontra. Mamaya, sumuporta ang isang abogado. Kaya lang, nakakapagtaka o nakakapaghinala dahil napunta naman sa charter change ang kanilang target. Nang dahil lang sa hindi nila matanggap na desisyon ng Supreme Court sa impeachment, charter change na daw. Isusulong na nila. Ay, nako. Sige, obserbahan natin. Charter change. Dahil ayusin ang impeachment, to me, it's not a problem. Ang problema para sa akin, charter change, na babaguhin ang form of government. Tanggalin nila ang presidential form para walang eleksyon sa 2028. At kung nagtagumpay sila, adi makapagpaupo sila ng gusto nila. Prime Minister. Bumalik ang dating agenda noong 2024 na hindi sinang-ayunan ng taong bayan. Ngayon, baka subukan nila. Sana naman hindi. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang natabangan na magyero. Sa sen kay makakuha na sa mong balay. Kung karon mo na ni ang itsura sa atop sa balay sa natagaan na magyero. Nasin ko na nabugyon man eh. Kana nang lokot kay na sila no. Nakuha na gid sila. Oo. Nangaputol na gid ang ilang atop. Kita gid nato nga buslot na gid kaayo. Ug ipang sumpay-sumpay lang. Dapat dire na apil ni video dire kay. Napalo. Tunga ni sila. Nangaputol-putol na gid ang yero. Tunga ni sila gid dukod ba eh. Labi na nga naigo daw sila sa bagyo. Nangaputol na pod ang ilang yero. So karon pila na ni katuig ang imong balay? Napulo na katuig. So dugay-dugay na gyud. So nagantos na gid mog ulan ani. Oo, tungod wa kay kakapalitan ni giro. Oo. So unsa ra day mong trabaho? Ay pagyuta ra. Kanang mag-uma lang. Oo, magumara. O kamay gid ang income. Mao gani. Say mapilyor pag yun. Maperil pa gyud. Di ka bawi na igo ra gid pagkaon. Lagi. So pila ka buok ang imong anak? Isa pa man. Isa pa. Mm. So kuan gyud. Asa day mong asawa karon? Tuwa dito. Ay, so naglakaw siya. Oo. Lagi. Sa nga naman sa sulod na sa napulo na katuig, wala gid mo nakapalit og atop. Igo ra gid ipalit og kang pagkaon. Igo ra gid sa konsumo. Napay gid pa eskwela na
na pa Di na estudyante. to matabang ng pagpait og sin kay wala na gid og kuan, wala na yung budget. Wala na yung budget. Salamat din sa kaya sa Ginoo nga pagtabang nga mog sin nga maka ilis daw na gidugato pa mong balay. So, salamat kayo ba? Salamat kayo. Mm.